Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamagandang paraan para tunay na magsimulang mabuhay ay ang mas madalas na pag-iisip tungkol sa kamatayan? Kakaiba pakinggan, ano? Halos parang masamang payo mula sa isang napakaseryosong kaibigan. Pero pakinggan niyo muna ako. Ngayon, susuriin natin ang lumang kasabihan na memento mori. At makikita ninyo na hindi ito tungkol sa depression, kundi ito ay ang pinakamakapangyarihang instrumento para sa isang makulay at makabuluhang buhay. Pangako, pagtapos ng video na ito, iba na ang tingin ninyo sa inyong oras. Kaya, simulan natin sa pinakaumpisa. Saan nga ba nagmula ang kasabihang ito? Isipin ninyo ang sinaunang Roma, isang dakilang general ang bumabalik mula sa tagumpay. Sakay siya ng karwahe, nagdiriwang ang mga tao, at lahat ay naghahagis sa kanya ng bulaklak. Pero teka lang, hindi ba nakakapanghina ng loob yan ang palaging isipin ng katapusan? Oo, sa unang tingin, tila reseta yan para sa walang katapusang kalungkutan. Sino ba namang nasa tamang pag-iisip ang voluntaryong mag-iisip tungkol sa pinakamasakit? At yan ang pinakakaraniwang maling akala tungkol sa memento mori. Narito ang tunay na punto. Ang memento mori ay hindi tungkol sa pagtitig sa kawalan. Ito ay tungkol sa paggamit ng kawalang ito bilang isang background kung saan nagiging napakalinaw ang lahat ng iba pa. Tingnan natin ito mula sa pananaw ng simpleng pagtatakda ng mga prioridad. Isipin ang buhay mo bilang isang malaking listahan ng mga gagawin at mga pinag-aalala. Ano kaya ang iisipin ng mga kasamahan sa trabaho? Bakit hindi nila sinagot ang mensahe ko? Sulit ba ang makipagtalo sa internet tungkol sa isa na namang walang kwentang bagay? Ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng isang tanong para sa listahang ito. Mahalaga pa rin ba ito sa huling araw ng aking buhay? At dito nangyayari ang mahika. 79% ng lahat ng mental na kalat na yan ay naglalaho lang. Nagiging abo sa isang iglap. Ang pagkaunawa na limitado ang ating oras ay nagsisilbing pinakamakapangyarihang filter ng prioridad sa mundo. Maliliit na sama ng loob, wala nang saysay, paghahabol sa pag-apruba ng iba, sayang lang sa oras. Walang kwentang pagtatalo na kumukuha lang ng iyong enerhiya. Itapon na yan, naiwan na lang ang talagang mahalaga. Kaya hindi ito tungkol sa depresyon. Ito ay tungkol sa kalinawan. Nakatutulong ito para labanan ang pagpapaliban. Familiar tayong lahat sa matamis na lason na tinatawag nating bukas. Sisimulan ko ang pagtakbo sa Lunes. Haharapin ko ang importanteng proyektong yan pagkatapos ng holiday. Mag-aral ako ng bagong wika. Balang araw. Ang pagpapaliban ay, sa madaling salita, paniniwala sa walang hanggan. Kumikilos tayo na para bang may isa pang libong buhay tayong nakareserba para gawin ang lahat. Walang awa itong sinisira ng memento mori ang komportabling ilusyong ito. Hindi ito nagsasabing, magpanik ka, wala ng oras. Hindi, hindi ganoon. Sa halip, kalmado at buong tatag nitong sinasabi, kumilos ka dahil ang oras ang pinakamahalaga mong pag-aari at hindi na ito mababawi kailanman. Kapag lubusan mong naunawaan na ang bukas ay hindi garantiya, kundi isa lamang posibilidad, ang halaga ng ngayon ay tumataas ng husto. Ang kagustuhang ipagpaliban ang isang mahalagang bagay ay tila ba nakakatawa. Para kang nanalo sa loto at sasabihing, ay, ipapalit ko na lang to sa ibang araw. Ang pilosopiyang ito ang pinakamabisang gamot laban sa syndrome ng ipinagpalibang buhay. Ginagawa nitong napakakongkreto at kagyat ang ngayon mula sa abstraktong balang araw. Pero, kumusta naman ang takot? Hindi ba't ito ang madalas na pumipigil sa atin? Takot na mabigo, takot na magmukhang tanga, ang kaba sa pagsasalita sa publiko,
ang pangamba na humingi ng promotion o simpleng lumapit sa isang estranghero. Sa mga sandaling iyon, ang mga takot na ito ay tila naglalakihang bundok na imposibleng igalaw. Ngunit ang memento mori ay isang napakalakas na kasangkapan para makita ang mas malawak na pananaw. Pinipilit ka nitong tingnan ang bundok na iyon mula sa pananaw ng isang ibon, mula sa perspektiba ng buong buhay mo. At mula sa taas na iyon, bigla mong mapagtanto na hindi pala iyon bundok, kundi isang napakaliit na burol, halos hindi napapansin sa tanawin ng iyong kapalaran. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang mas nakakatakot? 5 minutong pagkapahiya ngayon o mga dekada ng pagsisisi sa huli dahil hindi ka naglakas loob? Hindi tuluyang iniaalis ng pag-unawa sa ating pagiging mortal ang takot. Hindi iyon magiging totoo. Ngunit inaalis nito ang kapangyarihan ng takot sa iyo. Binabago nito ang mismong focus. Ang takot sa kamatayan ay nagiging takot na hindi mo nasulit ang buhay. At ang ikalawang takot na ito ay isang mas malakas na kapanalig na nagtutulak sa iyo pasulong sa halip na pigilan ka. Higit pa rito, isa itong simple at mabisang paraan para maging mapagpasalamat. Nabubuhay tayo sa mundong madaling balewalain ang lahat. Ang mainit na tubig sa gripo, masarap na pagkain, ang kakayahang tawagan ang mga mahal sa buhay anumang oras, at ang mismong katotohanang nagising tayo ngayong umaga. Ang lahat ng ito ay nagiging nakasanayang bahagi ng ating buhay na halos hindi na natin napapansin. At dito, pumapasok ang memento mori bilang isang reset ng ating pananaw. Kapag naunawaan mo na ang lahat ng ito ay hindi permanente, na ang bawat araw at bawat karanasan ay may hangganan, nagsisimula kang pahalagahan ang mga ito sa isang ganap na bagong paraan. Ang kape sa umaga ay hindi na lang simpleng kape, kundi isang maliit na ritual, isang sandali ng kapayapaan bago magsimula ang araw. Ang pakikipag-usap sa kaibigan, hindi lang palitan ng impormasyon, kundi isang mahalagang pagkakataong magkasama. Ang paglalakad sa isang maaraw na parke, hindi lang paglipat mula sa punto A patungo sa punto B, kundi isang pandama na karanasan na hindi na kailanman mauulit sa eksaktong paraan. Ang pilosopiyang ito ay nagtuturo sa atin na makita ang himala sa ordinaryong pangyayari. Hindi ito nagdadagdag ng anuman sa ating buhay, ngunit ginagawa nitong daang beses na mas maliwanag, mas malalim, at mas mahalaga ang lahat ng nasa buhay na natin. Ito ang susi upang maranasan ang kaligayahan, hindi lang tuwing may okasyon, kundi matagpuan ito sa bawat simpleng sandali. Sige, nakakumbinsi nga ang teorya. Pero paano ba ito isasabuhay sa praktika? Hindi naman siguro tayo maglalakad sa kalsada na pabulong-bulong sa sarili ng ako'y mortal. Paano natin isasama ang makapangyarihang ideyang ito sa ating buhay nang hindi nagiging isang malungkot na pilosopo na laging nakasuot ng itim? Sa totoo lang, mayroong ilang simpleng paraan na hindi naman nakakalungkot at abot kaya ng lahat. At ang una, pinakasimple at pinakamabisa ay ang deathbed test. Dramatiko pakinggan pero garantisadong epektibo. Bago ka gumawa ng anumang mahalaga, mahirap, o nakakatakot na desisyon, huminto ka muna sandali at tanungin mo ang iyong sarili ng isang tanong lang. Pag lumingon ako sa aking buhay sa pinakahuling sandali, mas pagsisisihan ko ba na sinubukan ko at maaaring nabigo, o mas pagsisisihan ko na hindi ko man lang sinubukan? Ang simpleng mental na pagsubok na ito ay agad-agad nagpapabago sa iyong pananaw. Palitan ang trabahong hindi mo gusto, simulan ang sarili mong proyekto, ipahayag ang iyong nararamdaman. Nakakatulong ang tanong na ito para ihiwalay ang takot sa kasalukuyan mula sa pangmatagalang pagsisisi. Nagsisilbi itong isang kumpas na hindi ang pinakamadaling daan ang itinuturo,
kundi ang pinakatama para sa iyo. Ang ikalawang paraan ay ang paggamit ng pisikal na paalala. Ang utak natin ay sadyang nakadisenyo na mabilis masanay sa mga iniisip at bumabalik sa mga nakasanayan ng gawi. Kaya, kahit gaano pa kahalaga ang isang ideya, kailangan itong i-recharge or balikan ng panapanahon. Noong unang panahon, ang mga pilosopong Stoic ay mayroong totoong bungo ng tao sa kanilang mesa para dito. Medyo diretsahan, di ba? Sa kabutihang palad, hindi na natin kailangan ang ganoong radikal na pamamaraan ngayon. Ang pisikal na paalala mo ay maaaring kahit ano. Isang espesyal na barya na may nakaukit na memento mori sa bulsa mo na hinahawakan mo ng ilang beses sa isang araw. Isang maliit na pulseras sa pulso o kaya isang ordinaryong bato na napulot mo habang naglalakad at binigyan mo ng sarili mong kahulugan. O kaya naman, maaari itong digital, isang wallpaper sa desktop ng computer or sa lock screen ng telepono na may quote ni Marcus Aurelius. Araw-araw na paalala sa kalendaryo. Mayroon ding mga espesyal na app na nagpapakita ng timer na nagbibilang paatras sa inaasahang tagal ng iyong buhay. Ang pangunahing layunin ng ganitong angkla ay hindi para takutin ka, kundi para marahan kang ibalik sa mahalagang ideya. Lumilipas ang oras, kaya't mamuhay ka ngayon hanya satu. Dan aib, ketakutan, beban yang tidak terfikirkan ini, semuanya akan hilang di dalam air yang tidak peduli. Logam sejuk pagar membakar tapak tangannya. Di bawah, di permukaan pelumbum, langit kelabu terpantul. Satu saat lagi, usaha terakhir, dan kemudian kesunyian itu dipecahkan oleh jeritan yang koyak dan tidak berperi kemanusiaan. Ia adalah Kamal. Dia melihatnya. Dia faham segalanya. Dalam suaranya bercampur kengerian, keputusasaan, dan kesedaran yang terlambat. Dia berlari, memegang bahunya, menariknya dari tepi. Dia memeluknya, menggigil, dan pada saat itu dia sadar. Dunia yang biasa telah runtuh tanpa dapat dipulihkan. Untuk mereka berdua, pukulan kedua yang memusnahkan itu datang daripada anak perempuan mereka yang sudah dewasa, Suraya. Selama beberapa bulan, dia dan Kamal hidup dalam keadaan tenang yang rapuh dan tegang, menyembunyikan rahasia mereka dari seluruh dunia. Mereka belajar bernafas semula, membiasakan diri dengan idea bahwa usia tua mereka yang tenang dibatalkan. Tetapi pada hari Ahad itu, apabila perut Aminah tidak mungkin disembunyikan di bawah pakaian yang longgar, telefon berdering. Suraya meluru masuk ke dalam rumah seperti biasa. Sekumpulan keceriaan palsu, minyak wangi mahal, dan kelembutan anak perempuan yang dipelajari. "Hai ayah, saya tidak lama. Saya perlukan bantuan awak," katanya, mencium pipi ayahnya dengan sambil lewah. Pandangannya menyapu bilik dan berhenti pada ibunya. Satu saat, dua, senyuman di wajah Suraya membeku, dan kemudian perlahan-lahan merosot seperti lilin yang cair. Mata yang baru sahaja bersinar dengan kehangatan palsu, mengecil, bertukar menjadi dua celah ais. Dia memandang perut Aminah yang membuncit dan wajahnya berubah menjadi topeng ngeri yang pucat. "Ini, apalagi ini," desisnya, dan logam berdering dalam suaranya. "Awak, awak sudah tua, awak sudah gila? Jangan cakap begitu dengan ibu awak." Kamal meletup, menghalang istrinya. Tetapi Suraya tidak dapat dihentikan. Dia menepis ayahnya seperti lalat yang menjengkelkan. "Dan awak juga?" katanya dengan sinis. "Awak sepatutnya memikirkan tentang keabadian, dan awak memutuskan untuk mempunyai anak. Memalukan. Jangan bebankan saya dengan beban yang tidak diperlukan. Saya perlu mengatur hidup saya sendiri, bukan menjaga anak haram awak." Setiap perkataan menampar Aminah, mengetuk udara keluar dari paru-parunya. Dia memandang anak perempuannya, wajah yang cantik dan jahat ini, dan tidak mengenalinya.
Satu pikiran melintas di kepalanya. Ular dipeluk di dada. Dia mahu mengatakan sesuatu, membantah, tetapi tidak dapat. Tiba-tiba, gelung ais kesakitan menekan perutnya. Ia sangat tidak tertahankan, sangat tajam, sehingga matanya menjadi gelap. Tubuhnya terbakar dari dalam. Aminah menjerit kuat, memegang dinding, dan perlahan-lahan, seperti yang dipotong, mula melorot ke lantai. Kamal, saya tidak sihat. Panggil ambulans. Bisiknya, kehilangan kesedaran. Dia pergi ke hospital dan menandatangani penolakan rasmi adik-beradik perempuannya yang baru lahir. Beban dihilangkan. Masalah diselesaikan. Seluruh kampung berkumpul di pengebumian Aminah. Hanya keluarganya yang tidak bersamanya pada saat terakhir ini. Suraya berdiri di tepi, takut untuk menghampiri keranda. Kamal tidak pernah muncul, terus hidup dalam dunia ciptaannya. Apabila gumpalan tanah menimpa keranda dengan bunyi yang tumpul, kesunyian tanah perkuburan itu dipecahkan oleh tangisan yang sunyi dan terdesak. Ia adalah Dahlia, pembantu perubatan itu sendiri. Dia rebah berlutut di kubur yang baru digali di bawah hujan ais, menyalahkan dirinya sendiri untuk segalanya. Saya tidak menjaganya. Saya tidak menjejakinya. Maafkan saya, Aminah, jika awak boleh, bisiknya. Dan tiba-tiba ia menimpanya. Dia tersentak, mengangkat wajahnya yang dibanjiri air mata ke langit yang suram, dan mengucapkan, seperti sumpah, saya akan menebus kesalahan saya. Saya akan mencari anak perempuan awak. Saya akan membesarkan dan mendidik mereka, apapun yang berlaku. Mereka akan hidup untuk diri mereka sendiri dan untuk awak. Saya berjanji. Sumpah Dahlia yang diberikan di bawah hujan sejuk menjadi apinya dan maknanya. Dia tidak menunggu. Setelah mengetahui bahawa Suraya telah menandatangani penolakan, dia bergegas ke rumah anak yatim, di mana kanak-kanak perempuan itu ditempatkan sementara. Pejabat pengurus terbukti menjadi benteng dingin logik yang tidak peduli. Wanita di meja itu, dengan mata yang letih dan postur badan yang tegap, mendengar Dahlia tanpa sedikit pun simpati. "Cik, awak waras?" Suaranya kering seperti daun musim luruh. "Awak seorang wanita bujang, pembantu perubatan dengan gaji yang kecil. Bagaimana awak akan menyara dua kanak-kanak yang sakit penat? Mereka memerlukan pembedahan, pemulihan, yang menelan belanja yang besar." Setiap perkataannya adalah paku di dalam keranda harapan Dahlia. Tetapi saya berjanji, saya cuba membantah. Pengurus itu mencelah, tidak membenarkannya selesai bercakap. Kata-kata awak tidak akan menyembuhkan mereka. Dan kemudian, awak sudah terlambat. Keluarga angkat telah ditemui untuk mereka. Orang yang sangat kaya dan bermaruah. Hari ini mereka membawa dokumen terakhir. Pada saat itu juga, pintu terbuka perlahan-lahan dan sepasang masuk ke dalam bilik. Seorang lelaki dan wanita dalam lingkungan usia 50 tahun dengan wajah yang menunjukkan kesedihan yang tenang dan harapan yang malu-malu. Melihat fail di tangan mereka, Dahlia menyedari bahawa ini adalah pengakhiran atau peluang terakhir. Dan kemudian dia pecah. Dia melompat, tidak menghiraukan pandangan marah pengurus itu, dan berpaling kepada pasangan itu. Aliran kata-kata mengalir keluar daripadanya, panas, terdesak, ikhlas. Dia menceritakan segala-galanya, tentang Aminah, tentang ketakutan dan aibnya, tentang kekejaman anak perempuan kandungnya, tentang suami yang gila kerana kesedihan. Isa pang napakabisang paraan ay ang pagsusulat sa journal, lalo na kung may kalakip itong tamang mga tanong. Hindi lang ito basta pagtatala ng mga pangyayari, kundi isang paraan para makipag-usap ka sa sarili mo. At kung itatanong mo ang tamang mga katanungan sa iyong sarili,
makakakuha ka ng napakahalagang mga sagot. Sa halip na ilarawan lang kung ano ang ginawa mo ngayong araw, subukan mong gawing regular ang isang simpleng lingguhang gawain. Minsan sa isang linggo, halimbawa tuwing linggo ng gabi, maglaan ka ng testing minuto at sagutin ng nakasulat ang ilang piling katanungan. Halimbawa, kung malalaman kong 1 taon na lang ang natitira sa buhay ko, ano ang sisimulan kong baguhin sa ginagawa ko ngayon? Ano ang tatalikuran ko? O kaya, ano ang ipinagpaliban kong gawin ngayong araw dahil sa takot o katamaran? O isa pang makapangyarihang katanungan, na isabuhay ko ba ang araw na ito nang naaayon sa kung paano ko gustong isabuhay ang huli kong araw? Hindi ito isang ehersisyo para husgahan ang sarili. Sa halip, isa itong tapat na pagsusuri ng iyong buhay. Ang ganitong mga katanungan ay nakakatulong upang maayos ang iyong panloob na kumpas. Hindi ka nito hahayaang maligaw ng landas, malunod sa nakasanayang gawain, at makalimutan ang tunay na mahalaga para sa iyo. Isa itong regular na pagtutugma sa iyong tunay na mga layunin at pagpapahalaga. Ang ideyang ito ay hindi pa rin naluluma. Sa katunayan, napapanahon pa rin ito ngayon, lalo na sa ating mundo na puno ng bilis, walang katapusang notifikasyon, at ingay ng digital. Marahil, mas kailangan pa natin ito ngayon kaysa noong panahon ng lumang Roma. Dahil sa dami ng nakakaabala, napakadali na nating malihis sa mga tunay na mahalaga. Alalahanin ang bantog na talumpati ni Steve Jobs sa mga nagtapos ng Stanford noong 2005. Alam na niya noon ang kanyang karamdaman at nagsalita ng lubos na tapat. Sabi niya, at binibigyang diin ko, ang pag-alala na malapit na akong mamatay ang pinakamahalagang kasangkapan na tumutulong sa akin na gumawa ng lahat ng malalaking desisyon sa buhay. Dahil halos lahat ng bagay, lahat ng panlabas na ekspektasyon, lahat ng pagmamataas, lahat ng takot sa kahihiyan o pagkabigo, ang lahat ng ito ay nawawala sa harap ng kamatayan na iniiwan lamang ang tunay na mahalaga. Ito ang perpektong halimbawa ng memento mori na isinasabuhay. Ginamit ni Jobs ang kamalayan sa katapusan ng buhay, hindi para sumuko, kundi bilang gasolina para sa kanyang pagiging malikhain at determinasyon. Ang kaalamang ito ang nagbigay sa kanya ng tapang na labagin ng mga patakaran, lumikha ng mga revolusyonaryong produkto at hindi matakot sa panganib. Nauunawaan niya na ang pinakamasamang kabiguan ay hindi ang pagbagsak ng isang proyekto, kundi ang buhay na hindi nasulit. Kaya naman, ang memento mori ay hindi isang nakakatakot na sumpa, kundi ang iyong personal na kompas. Isang kompas na laging nagtuturo sa kung ano talaga ang mahalaga. Hindi ito paalala na matatapos ang buhay, kundi paalala na nangyayari ito ngayon at nasa iyong mga kamay kung paano mo ito isasabuhay. Maraming salamat sa inyong panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung nakapagpaisip o nakapagbigay inspirasyon sa inyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod naming episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng tunay na pamumuhay para sa inyo? Ibahagi ang inyong mga sagot sa comment section sa ibaba. Gusto kong basahin ang inyong mga pananaw